Sa video ito, pag-usapan natin kung magkano na ang monthly contribution na pwede mong ibayad ngayong 2025 kung ikaw ay isang kasambahay, self-employed, OFW, non-working spouse at voluntary. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ayun na nga guys, naglabas ng bagong memorandum si SSS sa bagong monthly contribution na pagbabayad ninyo. So kung nakikita ninyo dito sa kasambahay, yung 1,250 below ay magbabayad ka ng monthly contribution na 160. Dati 150 lang po yung babayaran dito, pero ngayon 160 na po. At para sa mga kumikita ng 5,000 to 5,249, magbabayad na kayo ng monthly contribution na 760. So kung dati 710 lang yan, ngayon 760 na. At para naman sa mga kumikita ng 10,250 to 10,749, so ngayon magbabayad na kayo ng 1,585 pesos na SSS monthly contribution. So kung dati 1,480 lang yan. At kung kayo ay kumikita ng 19,750 to 20,249, kayo ay magbabayad ng monthly contribution na 3,030 pesos. So depende na po yan kung magkano yung kita ninyo, kayo nang bahalang tumingin dito. Basta yung maximum nila na 34,750 pataas na kita kapag ikaw isang kasambahay, ang monthly contribution mo is 5,280. So depende po yan kung magkano yung monthly na sahod ninyo or kinikita ninyo as kasambahay. At next, dito naman tayo sa self-employed. So dito sa self-employed guys, kung 5,250 below yung kita ninyo, magbabayad kayo ng monthly contribution na 760. So kung dati 570 lang yung pinakamaliit sa self-employed, so ngayon 760 na po yung pinakamaliit as self-employed na babayaran ninyo. At ang sunod nito ay 5,250 to 5,749. So yung babayaran ay 835. Kung dati 640 lang po yan. At dito naman kung kumikita kayo ng 9,750 to 10,249, ngayon magbabayad na kayo ng 1,510. Kung dati 1,410 lang yan, ngayon nag-increase na po talaga. At para naman sa mga kumikita ng 19,750 to 20,249, ang iyong pwedeng bayaran na SSS monthly contribution is 3,030 pesos. So kung dati 2,830 lang yan, ngayon 3,030 pesos na. So nag-increase siya ng 200 pesos. So mas maganda i-check nyo po ng maigi ang table na to kasi dito po magbabase yung monthly contribution ninyo as self-employed. Kasi yung dati wala na po talaga. At para naman sa mga kumikita ng 29,750 to 30,249, ang pwede ninyong bayaran is 4,530. So kung dati 4,230 lang yan, yan na po yung maximum na pwedeng ibayad na monthly contribution ng isang self-employed. Pero ngayon may maximum pa po dyan. So ang maximum ngayon ay ang kumikita ng 34,750 pataas. So ang pwede ninyong maging monthly contribution ay 5,280 pesos. So kung dati ang maximum ay 4,230, ngayon 5,280 na po. At sunod, i-check naman natin kung magkano na ang pwedeng ibayad ng isang OFW na monthly contribution. So unahin na natin itong pinakamababa, itong 8,250. Pero alam ko wala namang OFW na sumasahod ng 8,250 pesos. Meron siguro $8,250. Oo. So yung monthly contribution na babayaran mo is 1,200 pesos. So kung dati yung OFW na may 8,250, 1,120 lang. Ngayon, 1,200 na yung monthly contribution na pinakamaliit na pwede ninyong ibayad. So dito na tayo sa 20,250 to
20,749. So, magbabayad kayo ng monthly contribution na 3,075 pesos. So, kung dati magbabayad kayo nito ng 2,870 lang. Ngayon, 3,075 pesos na. At dito naman sa 26,250 to 26,749, so magbabayad kayo ng 3,975 pesos. So, kung noon, magbabayad lang kayo nito ng 3,710 pesos. So, ngayon, magbabayad na kayo ng 3,975. So, kung noon, ang pinakamataas na monthly contribution ng isang OFW ay 4,200 pesos. Yung mga sumasahod ng 29,750 and above. Ngayon, ang pinakamataas na pwede mong ihulog kung ikaw ay isang OFW ay 5,250 pesos. Kung ikaw ay sumasahod ng 34,750 pataas. Pero depende na rin yan kung magkano talaga yung ihuhulog ninyo. Pero ito lang yung basihan kung magbabase kayo sa sahod ninyo as OFW. At ngayon dito naman tayo sa voluntary and non-working spouse members. So kung kayo ay kumikita ng 5,250, ang pwede ninyong ibayad na monthly contribution ay 750. Yes po, ang pinakamaliit na pwedeng ibayad as voluntary or non-working spouse ay 750 na. Kung dati 560 lang yan, ngayon 750 na po. At dito naman tayo sa 10,250 to 10,749. So ang pwede ninyong ibayad is 1,575 pesos. So kung dati 1,470 lang yan. So ngayon naging 1,575 na po. At para naman sa mga kumikita ng 9,750 to 20,249, ang monthly contribution na pwede ninyong ihulog ay 3,000 pesos. Kung dati 2,800 lang yan, ngayon 3,000 pesos na po. So kung dati guys, ang 29,750 above, ito na po yung maximum sa voluntary. So magbabayad kayo ng 4,200 pesos. So ngayon, hindi na po yan ang maximum. Pero sa 29,750 to 30,249, ang babayaran mo is 4,500 pesos na. So ngayon, para sa pinakamataas na monthly contribution ng voluntary and non-working spouse ay para sa kumikita ng 34,750 pataas. Ito ay may monthly contribution na 5,250 pesos. So ito na po ang pinakamataas na pwedeng ihulog kung ikaw ay isang voluntary or non-working spouse. So kung kayo ay kasambahay, OFW, non-working spouse, self-employed or voluntary, i-check nyo na lang po dito kung magkano yung dapat na monthly contribution na ihuhulog ninyo. So kayo nang bahalang mag-check, i-review nyo na lang po, pwede nyo i-zoom in yan para makita nyo kung magkano yung pwede ninyong ibayad. Kasi ito na po yung bali updated na version ng SSS monthly contribution ngayong 2025. Effective po ito as of January 1, 2025.